ang relihiyon po o ang spiritual aspect sa ating pamilya ang pinaka-importante sa lahat. Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga abyan. Ginawa ko po itong video na ito para dun sa mga kagaya nating magulang na nahihirapang magdisiplina sa kanilang mga anak. Takang-taka sila, ibinuhos naman nila yung kanilang pagmamahal sa pagpapalaki nila sa kanilang mga anak. To the point na halos hindi na nga nila pagtrabahuhin sa mga gawaing bahay dahil nga sa pagmamahal nila sa kanilang mga anak. At ngayong malalaki na sila, ang kanilang reklamo ay matatapang pa sa kanila at linalabanan na sila ngayon. Alam niyo po mga abyan na ang dapat po nating unang i-prepare na maibigay natin sa ating mga anak ay yung paniniwala sa Diyos o pananampalataya. Sa iba po siguro corny pero yan po ay ayon sa ating mga nakikita sa realidad ng mga nangyayari sa mga magulang na namumroblema ngayon sa kanilang mga anak. Dahil po sa lumalaki sila na wala silang pananampalataya sa Diyos. Tapos ibinibigay lang ng mga magulang nila yung kanilang gusto, yung needs nila. Hindi nila tinuturuan ng pagkatakot sa Diyos at pananampalataya sa Diyos. Alam niyo po mga abyan, kahit corny man sa ibang pakinggan, ang relihiyon po o ang spiritual aspect sa ating pamilya ang pinaka-importante sa lahat na maipamamana natin sa ating mga anak. Kasi yung spiritual na aspeto mga abyan na makukuha natin yun sa ating kinaanibang relihiyon, yan po ay magtuturo sa ating mga anak na yung mga aral at saway ng Panginoon para sa mga anak natin ay maisabuhay nila. At pag lumaki man sila, sabi nga sa Biblia mga abyan sa Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Napakatama pong salita ng Diyos niyan mga abyan, na yung ating mga anak simula pa lang sa maliliit sila ay turuan na natin sila ng aral at saway ng Panginoon. Kasi tama po kasi yung ibang kasabihan ng mga matatanda may diwa po ng Biblia na yung kawayan daw kailangan habang bata pa siya at nakabaluktot, ituwid mo na siya. Ituwid mo na siya para mahubog pa siya na matuwid. Pero kung ang isang kawayan ay magulang na o matanda na, hindi mo na siya kayang ituwid. Lalaki na siyang baluktot. Napakatama po niyan. Yan po ay may diwa ng salita ng Diyos sa Biblia. Kaya, ang dapat nating unang i-prepare mga abyan sa ating mga anak, yung pananampalataya. Yung paniniwala sa Diyos na dapat nila tayong igalang bilang isang magulang. At para maturuan natin ng tamang pananampalataya yung ating mga anak, dapat unang-una na tayong mga magulang mayroong pananampalataya na ipapasa natin sa mga anak, pananampalataya sa Diyos na magtuturo naman sa ating mga anak na yung sinasabi sa Biblia na sa Efeso 6:1 na mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid, igalang mo ang iyong ama at iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Yun yung i-reiterate natin palagi sa ating mga anak habang sila'y lumalaki. At hindi po tamang pagmamahal yung ibinibigay natin lagi yung gusto ng ating mga anak. Kasi ganun yung iba mga abyan At hindi naman po natin masisisi yung ibang mga magulang dahil wala rin po kasi silang alam sa aral at katuwiran ng Diyos na dapat nilang mataglay para ganang sa ganun ay may i-apply din nila sa kanilang mga anak. Hindi po tamang pagmamahal na kaya mo namang ibigay lahat ng gusto ng anak mo ay ibibigay mo mga abyan kasi masasanay sila na bawat hingi nila ay nasusunod mga abyan. Kaya dapat mga abyan habang maliliit pa sila, turuan na natin sila para sabi nga sa Biblia, kung tumanda man sila ay hindi nila hihiwalayan
yung daan na itinuro natin sa kanila. At yung daan na yon mga abyan, daan ng Panginoon yon. Habang maliit pa sila, turuan na natin sila ng aral at saway ng Panginoon, nang sa ganon, lumaki silang mabuting bata. Sana mga abyan ay may natutunan kayo sa aking video na ito. At sana po sa mga susunod kong vlog, magkita-kita po tayong muli kung loloobin ng Panginoon. Salamat sa panonood mga abyan. Hanggang sa muli po. Pag-ibig!